3 beses ka bang nagigising tuwing gabi para lang umihi? O baka 4? O higit pa, at tuwing bumabangon ka, may dala kang flashlight, dahan-dahan ang hakbang, at pilit mong di gumawa ng ingay kasi baka magising si Mister o si Mrs. o ang kasama mong apo sa kwarto. Pero kahit anong ingat mo, ang hindi mo maiwasan ay ang puwersahang paggising ng katawan mo dahil sa ihi. At maraming senior ang ganito ang gabi. May routine na. May alarm na hindi nakikita pero sinusunod ng katawan. Pero tanong, normal ba ito? O senyales ba ito na may ginagawa tayong mali kahit hindi natin alam? Kasi ang totoo, ang madalas na paggising sa gabi para umihi ay hindi lang simpleng abala. Isa itong babala. Unti-unti nitong binabawasan ang lakas mo. Pinipigil nito ang katawan mong makabuo ng malalim na tulog. At kapag kulang ang tulog ng isang senior, hindi lang antok ang epekto. Apektado ang memorya, ang lakas ng katawan, ang tibok ng puso, maging ang emosyon. At ang mas masakit, minsan hindi natin alam na ang mga simpleng ginagawa natin bago matulog ay siya palang pinagmumulan ng problema. Yung akala mong healthy habit, delikado pala. Yung nakasanayan mo, siya palang nagpapagising sa'yo gabi-gabi. Kaya sa video na ito, ibubunyag natin ang 7 gawain na tila walang masama pero malaki ang epekto sa tulog ng mga senior. Isa dito, halos lahat ng matatanda sa Pilipinas ay guilty at posibleng ginagawa mo rin ngayon araw-araw. Kaya kung may gabing nagising ka para lang umihi, hindi ka nag-iisa. Maraming kagaya mo. Pero hindi ibig sabihin ay normal na, yan, pwede pa itong solusyonan. Kaya habang pinapanood mo ang video, obserbahan mo ang sarili mong routine. Alin sa mga ito ang ginagawa mo? Alin ang hindi mo napapansin pero araw-araw mong inuulit? At para malaman naming hindi ka nag-iisa sa karanasang ito, may simpleng healing kami. Isulat mo sa comments ang salitang, "Naiintindihan ko yan." Bakit? Dahil bawat comment na yan ay simbolo na hindi ka nag-iisa, na may iba ring senior na lumalaban sa parehong problema. At dito sa gintong edad, magkakasama tayong humanap ng lunas, kaalaman at lakas. Handa ka na bang malaman kung anong mga gawain ang dapat mong tigilan para sa mahimbing na tulog? Ituloy mo lang. Baka ang kasunod na babanggitin ay siya mismong ginagawa mo kagabi lang. Isang pag-inom ng maraming tubig 1 hanggang 2 oras bago matulog. Si Mang Arturo, 74 na anyos, ay dating guro sa isang pampublikong paaralan. Matapos siyang magretiro, naging bahagi na ng routine niya ang uminom ng 2 basong tubig bago matulog. Aniya, panglinis daw ng katawan. Pero napansin niyang gabi-gabi na lang siyang nagigising. Minsan 3, minsan higit pa. Akala niya normal lang. Pero napansin din ng misis niya na palagi na siyang matamlay sa umaga, may kaunting hilo at madalas na uupo na lang buong araw. Sa umpisa, hindi niya ito pinansin. Pero habang tumatagal, ramdam niyang bumababa ang sigla niya. Hindi na siya makalakad ng matagal sa palengke. Mas mabilis siyang hingalin. At sa mga reunion ng mga dating guro, lagi siyang nauupo lang habang ang iba'y masigla pa rin. Doon niya naisip, baka may kinalaman ang gabi-gabing paggising sa nararamdaman niya tuwing araw. Ang simpleng habit na ito, ang pag-inom ng maraming tubig bago matulog, ay maaaring tila harmless. Pero ayon sa National Institute on Aging at Mayo Clinic, ang sobrang fluid intake sa gabi ay pwedeng maging sanhi ng nocturia o madalas na paghihi sa gabi. Kapag puno ang pantog habang natutulog, mas mataas ang tsansang magising ka para umihi. At ang paulit-ulit na paggising ay sumisira sa tinatawag na deep sleep cycle na kritikal para sa pisikal at mental na pagbawi ng katawan ng isang senior. Hindi naman ibig sabihin ay hindi na dapat uminom ng tubig. Ang solusyon ay timing. Subukang bawasan ang pag-inom ng tubig simula 2 oras bago ang oras ng pagtulog. I-shift ang hydration sa umaga at hapon. At bago matulog, sapat na ang isang maliit na lagok lang, hindi 2 baso. Mas mahalaga ang mahimbing na tulog kaysa sa routine
na nakasanayan lang. Kung katulad ka ni Mang Arturo at iniisip mong healthy ang water loading bago matulog, baka ito na ang tamang panahon para magbago ng routine. Tandaan, hindi lahat ng mabuti sa katawan ay mabuti rin kapag gabi. Ang tubig kapag hindi na timing ng tama, pwedeng maging dahilan ng pagkawala ng tulog, paghina ng katawan at tuloy-tuloy na pagkahapo. Sa madaling salita, sa halip na nakabubuti, nagiging tahimik na kalaban. At kung iniisip mong ito na ang pinaka-importanting dahilan ng puyat mo, huwag kang bibitiw. Ang susunod na gawain ay ginagawa ng halos lahat at mas malakas pa sa epekto ng tubig. Ituloy mo lang. 2 pag-inom ng tsaa, kape o chocolate drink sa gabi. Karaniwan sa maraming senior ang magtimpla ng mainit na inumin bago matulog. Minsan gatas pero madalas kape, tsaa o chocolate drink. Ang iniisip ng iba, pampakalma, pamparelax, pampasarap ng gabi. Pero ang hindi alam ng nakararami, may laman ng mga inuming ito na tahimik na kalaban ng mahimbing na tulog, ang caffeine. Ayon sa Journal of Clinical Sleep Medicine, ang caffeine ay isang stimulant. Hindi lang ito nagpapagising ng utak, pinapalakas din nito ang daloy ng dugo sa kidney, kaya mas maraming ihi ang nalilikha. Ang epekto, mas aktibong pantog sa oras na dapat ay nagpapahinga na. Kaya kung iniisip mong ang tsaa mo sa gabi ay nakakatulong para makatulog, baka ito ang dahilan kung bakit lagi kang nagigising bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Hindi lang ito usapin ng kape. Ang ilang tsaa, lalo na ang black tea, green tea o milk tea, ay may taglay din na caffeine. Maging ang ilang chocolate drinks ay may natural na caffeine content. Kapag nainom ito sa loob ng 4 na oras bago matulog, tumataas ang tsansa ng fragmented sleep o ang tulog na napuputol at hindi tuloy-tuloy. May isang lola sa aming komunidad, si Aling Norma. Nakasanayan na niya ang 1 tasa ng milk tea bago matulog. Gusto niya raw ang tamis at init, lalo na kapag umuulan. Pero ilang buwan na siyang hindi nakakatulog ng tuloy-tuloy. Akala niya menopause, akala niya stress. Pero nang itigil niya ang milk tea tuwing gabi at pinalitan ito ng warm water na walang asukal, bumalik sa dati ang tulog niya. Mahaba, dire-diretso at gising siya ng may sigla sa umaga. Ang aral? Minsan ang comfort na alam natin ay may kaakibat na kapalit. Kung gusto mo pa ring uminom ng mainit bago matulog, pwedeng-pwede. Pero piliin ang caffeine-free. Tulad ng chamomile, warm ginger water, o plain warm milk kung hiyang karoon. Iwasan lang ang anumang inumin na may label na energy boosting, mocha, or revitalizing. Dahil kadalasan, may caffeine yan. Ngayong alam mo na ito, itanong mo sa sarili, anong iniinom mo tuwing gabi? At sigurado ka bang hindi ito ang tahimik na dahilan ng puyat mo? Ang susunod na gawain, lalo nang hindi napapansin, ginagawa ito ng halos lahat ng senior araw-araw. At kapag hindi mo nalaman ngayon, tuloy-tuloy nitong puputulin ang tulog mo bawat gabi. Kaya huwag kang bibitaw. 3 hindi pagtaas ng paa sa gabi, leg elevation. Sa dami ng mga payo para sa kalusugan ng matatanda, madalas na nakakaligtaan ang isa sa pinakamahalaga, ang simpleng pagtaas ng mga paa tuwing hapon o bago matulog. Hindi ito popular, hindi ito uso, pero ang epekto nito sa gabi ay higit pa sa inaakala mo. Si Aling Tersing ay 77 anyos, dating tindera ng gulay sa palengke ng Tayuman. Maghapon siyang nakaupo noon sa likod ng kanyang timbangan. At kahit ngayong retirado na, ganun pa rin ang rutina niya, nakaupo sa veranda, nanonood ng mga dumaraan at nagkakape habang nagkukuwento sa mga kapitbahay. Pero hindi niya napapansin, gabi-gabi siyang nagigising para umihi. Minsan 2, minsan 3. Kalaunan, nagkaroon na siya ng manas sa paa. At doon lang siya nagsimulang magtanong, bakit kaya hindi na siya nakakatulog ng mahimbing? Ayon sa Cleveland Clinic at National Institutes of Health,
Ang mga senior na nakaupo o nakatayo ng matagal sa araw ay may tendensyang magkaroon ng fluid buildup sa lower legs. Habang nakatayo o nakaupo, ang gravity ay nagpapalubog ng likido sa mga paa. Pero kapag humiga tayo sa gabi, bumabalik ang mga likidong ito sa itaas ng katawan at isa sa mga napupuntahan nito ay ang kidneys. Resulta, mas maraming urine production habang natutulog, mas madalas na paggising, at tuloy-tuloy na pagkabawas ng tulog. Ang solusyon, simple lang. Itaas ang mga paa ng 20 hanggang 30 minuto tuwing hapon. Pwedeng habang nanonood ng TV, nagbabasa o nagpapahinga. Ilagay sa 2 unan o sandalan. At kung kaya, gawin ito 2 beses sa isang araw, umaga at hapon. Sa ganitong paraan, natutulungan mong makabalik ang fluid sa sirkulasyon ng katawan nang hindi ito sabay-sabay napupunta sa kidney sa gabi. Si Aling Tersing, matapos mapayuan ng kanyang pamangkin na nurse, ay sinubukan ito. Sa loob lamang ng 1 linggo, napansin niya na mula 3 beses na paggising, naging 1 na lang. At dumami rin ang araw na hindi na siya nagigising para umihi. Ibang-iba ang pakiramdam niya sa umaga, mas magaan ang katawan, mas maliwanag ang isip, at hindi na siya madalas na nahihilo. At kung gusto mo rin ng mga ganitong simpleng pero makabuluhang kaalaman para sa kalusugan mo, huwag kang mahuhuli sa mga susunod naming video. Pindutin mo na ang subscribe button ngayon. Sa gintong edad, ang bawat payo ay hango sa tunay na buhay at bawat impormasyon ay para sa iyo. Ngayong alam mo na kung gaano kahalaga ang simpleng pagtaas ng paa, huwag mo itong ismulin. Minsan, ang malalaking problema sa gabi ay may pinagmulan sa mga nakaligtaang gawain sa araw. At ang susunod na ugali, mas maraming senior ang gumagawa nito. Araw-araw, walang kaalam-alam sa epekto. Kaya kung mahalaga sa iyo ang tulog, ang sigla, at ang pagiging alerto sa umaga, ituloy mo lang. 4 na pagkain ng maalat na pagkain o chichirya sa gabi. Isa sa mga pinakamasarap gawin habang nanonood ng TV sa gabi ay ang kumuha ng kaunting chichirya, kaunting mani, ilang piraso ng chips o patak-patak ng tuyo na may kanin. Sa unang tingin, walang masama. Pero kapag gabi-gabi mo itong ginagawa at napapansin mong madalas kang nagigising para umihi, baka ito na ang dahilan. Ayon sa Hypertension Research Journal at Harvard Health, ang sobrang sodium o asin sa katawan ay may direktang epekto sa fluid balance ng katawan. Kapag maalat ang pagkain, pinipilit ng katawan na balansehin ito sa pamamagitan ng pag-inom ng mas maraming tubig. Pero dahil gabi na at kadalasan ay hindi mo rin ito namamalayan, ang sobrang asin ay nagdudulot ng fluid retention na kalaunan ay iaalis ng katawan sa pamamagitan ng pag-ihi habang ikaw ay natutulog. Hindi lang yan, ang mataas na sodium level sa gabi ay pinipilit ang kidneys na magtrabaho ng mas mabilis habang natutulog ka. Ayon sa mga pag-aaral, ito ay nagiging sanhi ng tinatawag na nocturnal polyuria, ang kondisyon kung saan mas maraming ihi ang nalilikha ng katawan sa gabi kaysa sa araw. Resulta, paulit-ulit na paggising, putol-putol na tulog, at pagod sa umaga. Ang ilan sa mga pangkaraniwang maalat na pagkain na kinukonsumo ng mga senior bago matulog ay chicharon, mani na may asin, daing o tuyo, instant noodles, processed meats gaya ng hotdog o longganisa, at kahit ang simpleng soy sauce sa kanin. Kung iniisip mong konti lang naman, tandaan, hindi sa dami, kundi sa oras ng konsumo nagkakatalo. Kapag gabi mo ito kinain, mas malaki ang epekto. Pwede mo bang tanggalin agad ito? Oo, pero hindi rin kailangang marahas, simulan sa pag-obserba. Alin sa mga gabi ang pinakamaraming beses kang nagising? Ano ang kinain mo bago matulog noong gabi na yon? Ilista mo. Sa loob ng 1 linggo, baka makuha mo na agad ang pattern. Pangalawa, maghanap ng alternatibo. Kung kailangan mo ng kakainin habang nanonood, pumili ng prutas gaya ng saging o mansanas.
Kung hindi maiwasang magmeryenda, piliin ang unsalted nuts, boiled na kamote, o plain crackers. Hindi mo kailangang isuko ang aliw ng panonood sa gabi, pero huwag mong isugal ang tulog mo. Ang tulog ng isang senior ay mas mahalaga kaysa sa panandaliang sarap. Tandaan, ang katawan mo ngayon ay hindi na gaya ng dati. Ang maliit na asal kapag naipon gabi-gabi ay pwedeng maging ugat ng tuluyang panghihina. At kung iniisip mong simpleng asin lang naman yan, baka dapat mong tanungin, ilang taon ka nang ginagawa ito? Ilang gabi na ba ang nawala sa'yo dahil sa paulit-ulit na paggising? At ilang umaga na ba ang sinalubong mo na pagod na agad ang katawan mo? Ang susunod na ugali, mas tricky pa dahil ginagawa ito kahit wala ka talagang nararamdaman. At kung isa ka sa mga sanay na sa ganitong routine, baka mas malala pa ang epekto kaysa sa inaakala mo. Kaya ituloy mo lang. 5 madalas na pag-CR kahit wala pang naiihi. Isa sa mga nakasanayan ng maraming matatanda ay ang pagpunta sa banyo bago matulog kahit hindi pa naman nila tunay na nararamdaman ang tawag ng katawan. Ang iniisip ng karamihan para hindi na magising mamaya. Sa unang tingin, mukhang praktikal, pero sa totoo lang, ang madalas na pag-CR kahit wala pang ihi ay isa sa mga ugaling maaring sumira sa natural na gawi ng pantog at makasira ng tulog sa kalaunan. Ayon sa International Continence Society at Mayo Clinic, ang bladder training ay isang importanteng bahagi ng urinary health, lalo na sa mga senior. Ang madalas na pag-ihi kahit hindi naman kinakailangan ay nagtuturo sa katawan ng maling signal na kahit kaunting laman lang ang pantog, kailangan nang ilabas. Kalaunan nasasanay ang katawan sa mababaw na threshold, kaya kahit kaunti pa lang ang ihi, nagpapadala na ito ng senyales na kailangang umihi. Ang epekto, mas madalas kang magising sa gabi kahit hindi pa talaga puno ang pantog mo. Sa madaling salita, ang pag-CR para makasigurado lang ay nagre-resulta sa sensitibong pantog at pwedeng lumala ito sa tinatawag na overactive bladder. Bukod sa pagputol ng tulog, ito rin ay nagdudulot ng anxiety at discomfort tuwing gabi. Marami sa mga senior na may ganitong ugali ang nakakaranas ng mas madalas na paggising kahit walang tunay na biological need. Isang mahalagang tanong, paano mo malalaman kung kailan ka talagang kailangang umihi? Una, obserbahan ang sarili. May pressure ba? May tunay na urge o sadyang routine na lang? Kapag nakasanayan mong mag-CR kahit wala namang pakiramdam, baka oras na para i-retrain ang katawan mo. Ayon sa mga eksperto, ang tamang interval ng paghihi para sa mga adult ay nasa pagitan ng 3 hanggang 4 na oras. Kung ihi ka ng ihi kada 1 hanggang 2 oras, lalo na sa gabi, baka kailangan mong ibalik sa ayos ang bladder rhythm mo. May paraan para may ibalik ito sa balansi. Una, iwasan ang pag-ihi kapag wala pang urge, lalo na sa gabi. Pangalawa, gumamit ng distraction techniques tulad ng pagbabasa, pag-inom ng warm caffeine-free tea, o simpleng stretching. Pangatlo, bantayan ang fluid intake sa gabi. Huwag sobra, huwag kulang. At kung kinakailangan, makipagkonsulta sa doktor para sa tamang bladder retraining program. Hindi lahat ng nakasanayan ay tama. Ang mga ginagawa mo gabi-gabi kung hindi mo sinusuri ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan. Tandaan, hindi lahat ng pag-CR ay kailangan. Minsan, ang pakiramdam na kailangan ay gawi lang na natutunan. At kung iniisip mong malit na bagay lang ito, alalahanin na ang bawat paggising sa gabi ay katumbas ng pagkakaltas sa tulog, lakas at tibay ng katawan. Kaya sa susunod na gabi, bago ka pumasok sa banyo para lang makasigurado, itanong mo muna, kailangan ba talaga ng katawan mo o nasanay lang ako? Ang susunod na ugali, simple lang sa tingin, pero kapag pinagsama sa iba, pwedeng maging dahilan ng tuloy-tuloy na pagkapuyat. Kaya tuloy mo lang ang panonood. Baka yun na ang sagot sa problema mo gabi-gabi. 6 na hindi pag-ihi bago matulog.
Si Lolo Nato ay 79 na anyos na. Mabagal na siyang lumakad pero matalas pa rin ang isip. Sa tuwing palalabasin siya ng kanyang anak para mag-CR bago matulog, ang sagot niya ay paulit-ulit, "Mamaya na lang, tulog na ako niyan." Para kay Lolo Nato, ang pagtayo pa para umihi ay abala. Lalo na kung nakahiga at nakabalot na sa kumot. Pero ang hindi niya alam, ang paulit-ulit na pagtanggi niyang umihi bago matulog ay siya palang dahilan kung bakit palagi siyang napupuyat. Ayon sa mga eksperto mula sa National Health Service UK at Sleep Foundation, ang hindi paghihi bago matulog ay isang pangunahing sanhi ng fragmented sleep o putol-putol na tulog. Kapag may natitirang laman ang pantog habang natutulog, kahit kaunti lang ito, maaari itong magbigay ng signal sa utak na kailangang bumangon. Lalo na kapag tumatanda na ang katawan. Ang bladder ng matatanda ay hindi na kasing elastiko ng dati at mas sensitibo sa pressure kahit maliit lang ang volume ng ihi. Sa kaso ni Lolo Nato, naging parte na ng gabi niya ang paggising bandang 2:00 o 3:00 ng madaling araw. Minsan hindi siya nakakabalik agad sa tulog. Minsan nadudulas pa siya habang naglalakad sa dilim. Hanggang sa isang gabi, halos hindi siya makabangon, nahilo siya at muntik nang mabagok ang ulo sa pader. Dahil dito, nagsimula nang magbago ang routine niya. Ngayon bago pa siya mahiga, nagsisigurado na siyang walang laman ang pantog. At simula noon, mas bihira na ang paggising niya sa gabi. Mas magaan ang pakiramdam niya sa umaga at mas alerto siyang kausap. Ang simpleng ugali na ito, ang pag-ihi bago matulog, ay tila maliit pero napakahalaga. Ang pantog ay may kakayahang magimbak ng ihi sa loob ng 6 hanggang 8 oras. Pero ito ay base sa kondisyon na walang laman ito bago matulog. Kung hindi ka mag-CR bago matulog, pinipilit mong gisingin ang katawan mo bago pa man ito tunay na makapagpahinga. Mahalaga rin ang tamang timing. Subukang gawin ito 10 hanggang 15 minuto bago ka humiga. At kahit sa tingin mong wala kang iihi, makabubuti pa ring subukan. Ang tinatawag na double voiding o paghihi, sandaling paghintay at muling paghihi ay inirerekomenda ng ilang urologists para sa mga senior na gustong siguraduhin ang mas mahimbing na tulog. Kung isa ka sa mga kagaya ni Lolo Nato na iniisip na abala lang ang pag-CR bago matulog, baka ito na ang pagkakataon para balikan ang routine mo. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat, pero ang simpleng hakbang na ito ay maaring magdala ng malaki at positibong pagbabago sa kalidad ng pagtulog mo. At kung iniisip mong isa lang itong maliit na gawain, alalahanin, sa gabi ang maliit ay lumalaki. Ang hindi pag-ihi bago matulog ay pwedeng magresulta sa pagkabawas ng tulog, panganib ng pagkadulas at pagkapuyat sa araw-araw. Kaya huwag mo na itong ipagpaliban pa. Bago ka pumikit mamaya, siguruhing walang laman ang pantog mo. Ang huling ugali sa video na ito ay isa sa mga pinaka-common, pero dahil akala ng lahat ay walang epekto, halos hindi ito napapansin. Samahan mo kami hanggang dulo. Baka ito na ang kulang sa gabi mo para makumpleto ang tulog mo ng buo at mahimbing. 7 pag-inom ng malamig na tubig bago matulog. Karaniwan na sa marami ang uminom ng malamig na tubig bago matulog, lalo na sa mga lugar na mainit, maalinsangan at walang aircon. Nakasanayan na pampresko, pampakalma. Pero kung isa ka sa mga senior na gabi-gabing umiinom ng malamig na tubig bago matulog at madalas ding nagigising sa kalagitnaan ng gabi para umihi, baka ito na ang koneksyon na hindi mo pa nakikita. Ayon sa mga case studies mula sa Urology Health Foundation at mga clinical observations ng ilang sleep clinics, ang malamig na tubig ay maaaring mag-trigger ng bladder stimulation o paggalaw ng mga kalamnan sa pantog. Para sa mga kabataang may malusog na urinary system, hindi ito ramdam. Pero sa mga matatanda na mas sensitibo ang bladder, ang malamig na temperatura ay pwedeng magbunsod ng biglang pakiramdam na kailangang umihi.
kahit kaunti pa lang ang laman ng pantog. Ang epekto, pagputol ng tulog, gising sa 10:00 ng gabi at madalas hirap nang bumalik sa pagtulog. Bukod pa rito, kung malamig ang panahon at malamig din ang iniinom, mas bumabagal ang metabolic activity ng katawan. Pinipilit nitong panatilihing mainit ang core temperature, na isang dahilan kung bakit mas alerto ka kahit gusto mo nang matulog. May mga kaso ring nire-report ng mga seniors na nagsasabing kapag malamig ang iniinom nila sa gabi, mas naiihi sila kaagad kumpara sa kapag mainit o maligamgam lang. Isa itong senyales na ang katawan ay tumutugon sa thermal change at ang pantog ang isa sa unang nag-a-adjust. Kung nakasanayan mo ang malamig na tubig bago matulog, hindi mo kailangang biglain ang pagbabago. Subukan mo muna sa loob ng 3 gabi. Palitan ito ng maligamgam o room temperature na tubig. Obserbahan ang epekto. Ilang beses kang nagising? Mas mabilis ka bang nakatulog muli? Mas magaan ba ang pakiramdam mo pagkagising sa umaga? Ang maliit na adjustment na ito ay maaaring magbunga ng malaki. Tandaan, hindi lahat ng nakasanayan ay nakakabuti sa kasalukuyang kalagayan ng katawan mo. Habang tumatanda, kailangan ding tumugma ang routine mo sa pisikal mong pagbabago. Kung gusto mo pa ring uminom ng tubig bago matulog, gawin ito ng hindi bababa sa 1 oras bago ang aktwal mong oras ng pagtulog. At piliin ang maligamgam. Hindi lang ito mas banayad sa pantog, mas pinapadali rin nito ang pag-relax ng katawan bago humiga. Ngayong napakinggan mo na ang 7 ugali, maaring naramdaman mong 1 o 2 sa mga ito ay ginagawa mo gabi-gabi. At kung ganun nga, hindi mo kailangang magpanik pero huwag mo ring baliwalain. Dahil ang magandang tulog ay hindi lang tungkol sa swerte. Ito ay resulta ng tamang gawi, tamang kaalaman at tamang desisyon. At kung gusto mong tuloy-tuloy naming ibahagi ang mga ganitong payo para sa iyo at sa mga kaibigan mong senior, abangan mo ang final part ng video na ito. Doon pagbubuuin natin ang lahat at may isa pa kaming huling paalala na hindi mo dapat palampasin. Buod, paalala at panawagan. Ngayong natapos mo ang buong video, baka napagtanto mong ilang gabi mo na palang inuulit ang mga gawain na tahimik na sumisira sa tulog mo. Maaaring tubig sa gabi o malamig na inumin. Baka routine mo na ang pag-CR kahit wala namang nararamdaman. O baka hindi mo lang napansin na nakaupo ka ng matagal buong araw at hindi mo na naiangat ang paa mo kahit saglit. Hindi mo kasalanan kasi ang mga gawain na ito ay kadalasang tinuturing nating normal, harmless o bahagi lang ng nakasanayang routine. Pero ang katawan, lalo na kapag tumatanda, ay nagbabago. At kung hindi rin natin babaguhin ang ugali, mas lalong lalala ang epekto, puyat, pagod, iritasyon, at minsan ay sakit pa. Kaya sana sa video na ito, hindi lang kaalaman ang nakuha mo, kundi panibagong direksyon. Tandaan, ang tulog ay hindi pribilehiyo. Isa itong pangangailangan. Isa itong pundasyon ng lakas, ng memorya, at ng kalusugan. Kapag kulang ang tulog mo, kahit gaano ka pa kaingat sa pagkain o sa gamot, mananatiling kulang ang sigla ng katawan mo. Kaya ngayong alam mo na ang 7 ugaling tahimik na nagpapaihi sa gabi, piliin mong unti-unting baguhin ang mga ito. Hindi mo kailangang biglain. Hindi kailangang perpekto agad. Pero kahit isa lang sa mga ito ay maiwasan mo gabi-gabi, malaking tulong na yan sa katawan mo, sa lakas mo, at sa gising mo kinabukasan. At kung sa tingin mo ay may 1 o 2 kaibigan kang senior din na palaging puyat dahil sa ihi, i-share mo ang video na ito sa kanila. Baka ito rin ang sagot sa matagal na nilang iniinda. At bilang huling pakiusap, kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-comment mo. Salamat Gintong Edad bilang tanda ng iyong suporta at pasasalamat. Ang bawat comment na ganyan ay nagbibigay lakas sa amin para ipagpatuloy ang pagbibigay ng makabuluhang impormasyon para sa bawat senior na Pilipino. Hanggang sa susunod, samahan mo kami muli. Dito sa Gintong Edad, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo sabay-sabay natututo
sabay-sabay lumalakas at sabay-sabay tumatanda ng may karunungan at may dangal.